Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kaligayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Gemini. Pauna mensahe po ninyo ay 3 of Spring. This is a beautiful energy. This is very lucky energy, no? Kasi ano to good luck and good fortune din ay nandito sa inyong horizon, Gemini. So, maaring may mga plano kayo dito that's still under review, or maaring may mga plano kayo dito na ready na ninyong i-roll out, no? Maybe you're just waiting for the perfect timing or the right timing for you to roll them out, no? Yung ganun ang ganap dito for some of you. There could be travel as well dito because this is also a travel energy. So, maaaring magta-travel din ang iba sa inyo dito. What else? We have the Prince of Winter. Ayan, bibilis na ang lahat dito sa inyo, Gemini. Kung nababagalan kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo, kung meron kayong nararamdaman dito na yung parang may mga blockages, dito siguro sa inyong mga sitwasyon that is coming to an end, no? Malilift na kung ano man ang mga, ano na yan, kung mga pagtigil o pag-pause ng inyong mga ginagawa, you know, this is the time that everything is going to speed up na, no? Bibilis na din ang lahat, okay? So, it might require you as well to think quickly, to make a decision quickly, no? Ang mga sitwasyon dito. So, good luck. We have another spring, another prince, no? So, we have the Prince of Spring. So, talaga sobrang bilis, ano, ng mga magiging kaganapan dito sa buhay ninyo. Kasi si Prince of Spring, naghahati din ito ng energy ng mga opportunities, no? Na maaaring sabay-sabay dadating or ang bilis ng pagpasok ng mga opportunities sa inyo dito at may requirement siya sa inyo. You may need to move quickly. You may need to make a decision quickly. Maaaring hindi na kayo mabigyan dito ng pagkakataon na mag-isip, no? Para sa kung ano magiging decision ninyo. So, napakahalaga na mag-tune in kayo dito, Gemini, sa inyong intuition so that you will be guided accordingly, no? Na kahit hindi ninyo mapag-iisipan ng matagal, hindi kayo makakapagmuni-muni ng matagal about the decision na kailangan ninyong gawin, but at least, you know, magbibigay ng signal sa inyo ang inyong intuition of what you need to do, okay? So, what else? We have 5 of Spring. Ayan. So, ito naman, clash ito. Pagka-clash ito ng inyong mga pag-iisip, ano? So, maaaring merong clash dito ng opinion, ng mga ideas. So, this could be family situation, no? Maaaring family situation. Siguro may mga pag-uusap ang pamilya dito na hindi kayo nagkakaintindihan. Siguro may mga pinag-uusapan kayo na hindi ninyo na pag-aagrihan, kumbaga. Ano, Gemini, posible din na pagka-clash ito ng opinion, no? Plano, no? Kung sa trabaho naman ito na sitwasyon, maaaring may hindi kayo na pagkakasunduan dito na plano or opinion din ng kung sino man, no, sa trabaho. So, maaaring gano'n ang sitwasyon dyan. So, we have 2 of Summer na napakagandang partnership ang parating sa inyo. So, this is also a time for falling in love. Kaya definitely, there's going to be a love partnership, romantic partnership, no, relationship na maaaring mabuo between you and another person. So, this is also time, siguro, no, sa buhay ninyo, Gemini, na maybe you're going to be extra emotional sa ngayon. Ano? Maaaring ganon. Maaaring ang partnership ninyo dito, if you are already in a relationship, might also, level up, no? Maaaring meron ditong magpapakasal, no, sa inyo. Maaari din na meron ditong pag-develop ng inyong relationship into mas malalim, kumbaga, no? Mas closer, kumbaga, yung ganon. So, good luck, Gemini. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it.
God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Libra. O na mensahe ninyo ay 8 of Summer energy. Ayan. So, dito sa 8 of Summer, this is really a beautiful energy because you are choosing to move on. No? Sa buhay ninyo. Ayaw nyo na sa kung ano man or kung ano man ang kinabibilangan ninyo ngayong sitwasyon, kung nasaan man kayo, you're realizing that that is no longer yours. Hindi na yan ang nagpapasaya sa inyo. Hindi na yan yung parang nakakatulong sa inyong soul's growth. Yung bang wala ka ng progress. Yung parang ganun. Wala ka ng movement na maganda dyan. No, sa inyong sitwasyon na yan. So, maybe ganun ang mga kaganapan dito sa buhay ninyo, Libra. But, kung saan kayo patungo dito, maaaring yun ang naiisip ninyo or sa pakiramdam ninyo that is where you're going to be happy, that is where you're going to get the harmony, the love, contentment, no? Or fulfillment. So, maaaring ganon ang ganap. So, you are moving towards a situation na mabuti para sa inyo, no? Yun ang pakiramdam ninyo dito, Libra. So, good luck, no? And there is a new beginning energy dyan because you are about to start something new. You're about to start a new situation, no? And embrace a new experience. Speaking of new beginning energy, Ace of Bottom is another new beginning energy, but this is linked sa inyong money, career, and finances, no? So, you're going to experience a new situation din pagdating naman sa inyong karera, trabaho, source of income, pera, finances, no? So, this is going to create a new beginning, a new situation, a fresh start in your financial landscape. So, mababago dito ang inyong sitwasyon pangkaperahan, ano? Whatever this is, opportunity na parating, this is definitely a financial opportunity. It's going to bring forth financial success sa inyo, financial abundance and prosperity into your life, no? So, maaaring mga bagong trabaho, bagong karera, bagong opportunity for business, no? Maaaring ganun ang sitwasyon. It could be cash, diba? It could be money talaga na dadating sa inyo, na papasok sa buhay ninyo. So, this is really beautiful. It could be a gift. It could be coming from an inheritance, no? It could be a windfall. It could be a win, no? Hindi natin alam kung saan magagaling ang perang ito, but definitely there's going to be financial blessing na parating sa inyo dito, no? So, maaari din na meron ditong promotion na parating para sa iba sa inyo. Maaari din na merong opportunity dito na makapag-invest din kayo, no? We have balance. This could be pakiusap ito sa inyo. So, maaaring ganun ang sitwasyon dito for some of you na ibalik na ninyong balance sa buhay ninyo, no? Maaaring ito na yung panawagan din sa inyo na it's about time na, no? Na pag-isipan din ninyong mabuti kung paano ninyo maibabalik sa sentro ang sarili ninyo. Do something, no? Do something para makabalik ka na sa sentro. May balik mo na yung equilibrium sa buhay ninyo, ano? So, we have unity. Yan. So, ang iba sa inyo dito could be a mentor, could be a life coach. Maring yun ang career ninyo, spiritual guide, counselor, mga ganon. Maring kayo yung nilalapitan ng mga tao kapag kailangan nila ng advice, kailangan nila ng makikinig sa kanila. Yung mga ganon, maybe also you're focusing on your spiritual growth. Maring ganon din ang ganap. Maring nag-aaral ang iba sa inyo dito, no? Para ma-enhance siguro ang inyong mga spiritual powers, no? Yung mga psychic abilities ninyo, maaaring pinagtutuunan ninyo ng pansin yan sa ngayon. So, good luck. What else? We have 9 of Spring, never give up, no? Libra, never give up. Ano man ang yung pinagkakabalahan sa ngayon, continue on to persevere, continue on with what you are doing dito hanggang sa marating ninyo kung ano man yung inyong mga goals. Ano? Giving up is not an option. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Do not entertain the thought, no, na mag-give up kayo on something because habang may buhay ay may pag-asa. Yan ang lagi nating panghahawakan, Libra. Okay? Kaya dito din, maaring mapapagod na kayo sa inyong ginagawa. Maaring nagsasawa na kayo sa kakahintay ng tamang pagkakataon. So, this is
giving you an opportunity, no, na ma-realize ninyo na totoo nga, 'di ba? Na tama nga, na sayang naman ang iyong pagtsatsaga, sayang naman ang oras, panahon, pera na ininvest na ninyo sa kung ano man ang inyong ginagawa sa ngayon para na i-give up nyo lang, 'di ba? Para sayangin nyo lang. Kaya this is a heads up sa inyo na just keep persevering, continue on with what you are doing, focus on it, no? Give more efforts to it because pasasaan ba? Parang isang kembot na lang makakamit mo na ang inyong tagumpay. You will be able to reach your goal na, no? So, good luck, Libra, and that's all for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Aquarius. We have the Three of Spring. Ayan. So, Three of Spring is a good fortune energy. No? So, napakagandang energy nito kasi parang handang-handa na kayo dito na i-roll out na kung ano man ang inyong mga plano. Maaaring ang iba sa inyo dito may mga sitwasyon we're in. Talaga namang waiting na lang kayo for the right timing, no? You're just waiting for the perfect timing para mag-roll out ng mga ideas ninyo, mga plano ninyo. For others of you, maaaring ang hinihintay ninyo dito, hindi divine timing, hindi perfect timing, but return of investment. Kasi maaaring meron na kayong mga endeavor in the past na talagang nag-effort na kayo't lahat at ngayon maaaring hinihintay na lang ninyo yung tagumpay ng kung ano man ang inyong ginagawa, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon. This could also be travel, no? This could be travel. Or, maybe, ito din yung pagkakataon ng iba sa inyo dito, Aquarius, that you are going to make further plans, no? Para sa kung ano man yung expansion siguro na iniisip ninyo dito. So, good luck. We have Eight of Spring. Beautiful energy. Napakaswerte ninyo sa ngayon, ano? This is a good fortune energy. This is also good luck now energy. Napaka-swerte ninyo at this time. Eight of Spring is also about travel. So, most likely for some of you dito, you're really going to embark on a travel and this could be an international travel, no? So, definitely you're going to travel by air. For some of you, maaaring expansion talaga to ng inyong studies, ng inyong knowledge, maaaring mag-aaral kayo sa ibang bansa. Maaaring iba dito, expansion of your business, no? Pwedeng ganun din. Kaya, ta-travel din kayo, no? Maaaring ganun. This could also be opportunities coming in, news, no? Coming in na maaaring may offer dito para sa trabaho, karera, negosyo, yung mga ganun. So, posible may mga ganun sitwasyon ng iba sa inyo dito. So, it might cause you stress dahil siguro fast-moving energy ito kaya maaaring yung mga opportunity na parating sa inyo might require you to make a decision right away. It might require you to move quickly dito, no? Kaya maaaring hindi na ninyo ito mapag-isipan ng marami pang oras or marami pang panahon. Kaya maaaring ma-stress din ang iba sa inyo dahil sa maaaring kailangan na ninyong magdesisyon agad-agad sa kung ano man ang opportunity na ito. So, we also have Magician energy. Napakaganda. Holy moly, Aquarius. This is such a beautiful energy. This is a new beginning energy because this is number 1. You have that power sa ngayon in your hands to make your dreams real. No? This is the time also na magte-take action na ang iba sa inyo dito and you're going to start moving towards realization of your hopes and dreams, no? So, parang, ngayon, this is your manifestation time, no? Manifestation time ito. Kung ano man yung mga plano ninyo in the past, kung ano man yung mga minimithi ninyong gawin or gustong gawin, you know, now is the time also that you are really going to take action and make things happen for you. Now, napaka-powerful ninyo sa ngayon, Aquarius. Okay? So, what else? We have Three of Winter. Ayan. For some of you dito, may sadness na pinagdadaanan. But this is already happened. No? Kung ano man ang
sitwasyon na to, whatever this Three of Winter energy represents for you, this happened already in the past, no? Nagkaroon na kayo dito ng ganap sa buhay na ikinalungkot ninyo, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon. This could be linked sa relationship ninyo with your person. This could be linked sa relationship with ninyo with your children siguro, na nagpalungkot sa inyo. But, you know, things, naman, not permanent, diba? Nothing is permanent. So, everything is absolutely temporary. Kaya kahit yung sadness na to, that is just temporary. Dadaan din yan, dilipas din yan. Kapag handa na kayo na mag-forgive, handa na kayo na makalimot, handa na kayong mag-move on, no, sa buhay ninyo, then it will come, no? It will come, and definitely it will change. Yung sadness na yan, mapapalitan yan ng happiness na acceptance din, diba? Forgiveness. Five of Spring, yan. So, meron ditong pagka-clash ng inyong mga isip, ng inyong mga desisyon, ng inyong mga point of view, you know. So, this could be links sa pamilya, no? Family situation, or work situation. So, posible, no? Na gano'n ang mga kaganapan dito. Kasi, si Five of Spring, parang may hindi kayo pagkakaintindihan. Maring yung opinion ng isa, hindi magets ng isa, or hindi tanggapin ng isa. Maaring gano'n ang sitwasyon. But, this is 5, and 5 resonates with change. So, most likely, no, kapag humupa na yung tension, kapag humupa na yung galit, kapag humupa na yung emosyon ninyo dito, magkakausap kayo at magkakaayos din kayo, no? So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.